Continuous po ang aming pagre-research at pag-aaral dito po sa efficacy ng Nutrilite sa ating kapanahunan. No? In fact, sinubukan namin i-test ito sa isang, like for example, kumuha ko kami ng 2 piraso ng isda, yung galunggong, bumili po tayo niya sa palengke niya, no? Yung isa po, pinahiran namin ng Nutrilite, at yung isa naman po ay hindi namin pinahiran. Now, sinubukan namin i-test ito para malaman namin kung merong antibacterial property talaga at gaano kalakas itong property na to ng Nutrilite para ma-preserve from any bacterial attack itong mga isda na to. So, eto, nakita nyo, after 15 days lang, yung Nutrilite, yung galunggong na binili namin pinahiran namin ng Nutrilite, no? Halos buo pa siya eh. Pero itong hindi namin pinahiran ng Nutrilite, you can see na it has decayed to the point na almost buto na lang ang makikita natin dito. No? So dito nagpapatunay na merong antibacterial property talaga ang Nutrilite. It can preserve the physical structure ng isda na to. At hindi ako magtataka kung ito rin gagamitin mo sa tao, no? Gaya ng mga ina-imbalsa mo na yan, o pwede mong gamitin ito eh. Totoo lang eh. Na para ma-preserve mo yung body nung tao. Pahiram mo lang itong Nutrilite na to. Hindi siya magdidikay kahit ilang taon. I think ito ang ginagamit ng mga unang panahon during paggawa ng mga mummy, no? Sa Egypt. Ito yung pinapahid nila. Mixture of spices and honey. In fact, Jesus Christ, nung siya ay namatay, no? Ang pinahid sa kanya, may spices eh. No? Kasi may preservative properties itong spices. Much more with honey. Now, tinas din po namin ito doon sa, kumuha din kami uli ng 2 pieces of fish, no? Sa galunggong. Kung saan yung isa, nilagyan namin ng Nutrilite again. At yung isa naman, nilagyan namin ng virgin coconut oil. Kasi alam naman natin, meron din bacterial properties ang virgin coconut oil. Now, unlike dun sa ginawa namin fish na yung isa walang Nutrilite, it took only 15 days din, no? Bago na decay yung katawan ng fish. But this time, with BCO, na pinahid namin dito sa isang fish na to, it took about 45 days bago makita namin yung difference. No? Still makikita natin na yung fish na nilagyan natin ng Nutrilite, pinahiran natin ng Nutrilite, intact pa rin yung kanyang flesh, no? As compared to yung merong virgin coconut oil na isda, makikita natin almost decayed na siya. But it took 45 days. So, meron pa rin talagang preservative properties at bacterial properties, antibacterial properties ang BCO. Kaya lang dito nagpapakita na ang Nutrilite mas malakas. Mas malakas siya. Kasi after 45 days, almost the same pa rin yung kanyang structure. So, again, ito isa lang sa mga test na ginagawa namin. And there was also a test that we conducted, in which case kumuha kami ng 2 bote, no, na nilagyan namin ng tubig ito, tapos bumili kami ng giniling meat ito na sa palengke, hinati namin sa 2 to, inilagyan namin sa 2 bottles. Now, here we simulate yung bottle, in which case it will indicate yung stomach natin. Parang stomach natin itong bottle na to na nilagyan natin ng meat. No? So, pareho sila ng size, except ang ginawa natin, binuhusan natin ng 5 tablespoon full of Nutrilite yung isa, at yung isa naman ay wala. Ang concept dito, we simulate as if yung tao after eating meat, everyday umiinom siya ng Nutrilite 1 tablespoon at least daily. Kasi alam niyo ho, yung meat, hindi kaagad matadigest ng katawan natin yan. According to studies, it takes about 5 days bago totally matunaw yan sa katawan natin, no? And in which case, kung hindi siya madadigest kaagad,
magkikreate siya ng mga bakterya. Kaya makikita nyo yung mga tao na heavily eating meat, iba yung amoy ng yung hininga nila ay hindi ganun kaayos. Why? Because nabubulok sa ilalim yung meat. No? Kaya dito, nung binigyan namin na tinest namin yung amoy, the smell, nitong dalawa na to, yung merong Nutrilite, halos wala kang maamoy after 1 week, no? Wala kang maamoy, halos para siyang ang bango-bango niya na parang fermented. So in short, yung kabila naman, nag-amoy namin, halos napakasangsang ng amoy. Why? Because may bacterial formation. So ganyan naman nangyayari sa ating bituka. Pag tayo uminom ng Nutrilite, namamatay yung mga cause ng mga bacteria doon na nagkukos ng halitosis, amoy ng iyong hininga. No? At nakukorek niya yung formation ng mga bacteria sa loob ng tiyan mo na nagkukos ng collateral damages to your organs. Kaya nga sabi nga nila, ang ultimate source ng cause ng mga sakit ng tao ay nanggagaling sa stomach. Why? Hindi ako magtataka kasi nga doon nabubulok. Kaya kung umiinom tayo ng Nutrilite, neutralize niya yun. Hindi siya mabubulok. Papatayin niya yung mga bacteria na nagkukos niyan. In which case, hindi siya magkukos ng collateral damage sa organs and eventual health problems. So, yan po ang isa lamang sa mga experiment na ginagawa namin at marami pa po kaming patuloy na nagsasaliksik dito na nakikita namin talagang napakaganda nito sa katawan ng tao. Maraming salamat po.